For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Then from heaven you came running. There's a mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the throne of endless glory to an endless endurance. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ang puso sa kasalanan
Jesus. Mateo 6:7-13. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Mateo 6:7-13. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Inahanyayahan po namin ang lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sinasabi nga po sa Panaghoy 3:21-23, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Kaya naman po ngayong araw na ito, sama-sama po nating ihayag ang kadakilaan, ang katapatan, at ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin.
Sige po, manalangin po tayo ngayon ng pagpupuri, pagpapasalamat at higit sa lahat, pagsamba sa Diyos. Ialay natin ito sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Diyos. Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming Ama sa langit, patuloy namin kayong sasambahin at pupurihin ngayon at sa magpawalang hanggan. Sinasamba po namin kayo dahil alam namin kayo pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ano man ang mangyari na kaguluhan at mga pagbabago sa mundo, kayo ang Diyos na hindi nagbabago kailanman at ang inyong kapangyarihan ay magpawalang hanggan. Pinupuri po namin kayo sa inyong pag-ibig sa amin, sa inyong mga gawa sa aming mga buhay at sa katotohanan na maaari namin maipagkatiwala sa inyo ang lahat. Salamat po sa pang-araw-araw rin yung pagkakaloob ng aming pangangailangan. Salamat po na kayo ang mas nakakalam kung ano ang kasagutan ninyo sa aming panalangin. Salamat po sa inyo ay walang kabiguan. Maaari sa tingin namin mayroong kabiguan, ngunit sa inyo, Panginoon, ay laging tagumpay. Kaya purihin po kayo sa araw po na ito, sa araw ng aming pananalangin. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming mga papuri. Ito'y maging masamyong handog sa inyong banal na trono, Panginoong Diyos, sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat tumanggap nito. Salamat po sa araw na ito muli ng pagsamba. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa katiyakan at kapayapaan na nagmumula sa inyo. Muli, Panginoong Diyos, walang katapusang pagpupuri at pasasalamat ang aming maialay sa inyo at maging po sa araw na ito, Panginoong Diyos. Muli, Panginoon, sa inyo lamang po ang aming tiwala sa lahat ng sandali ng aming buhay at ang lahat ng aming ginagawa para sa inyong kaluwalhatian. For your glory and honor alone. Patuloy po mapagpalang pagsamba at ngayon po ay panahon ng pananalangin at meron po tayong konting pagbubulay sa pananalangin sa mga sandali pong ito. Sinasabi po na maraming mga tao sa lahat ng panig ng mundo ay nananalangin. Kaya lang po kuminsan, iba ang kanilang pinapanalanginan, maring po sa Diyos-Diyosan, sa mga santo, sa mga anito, sa mga espiritu. Ngunit po ang tunay na mananampalatayang Kristiyano ay nananalangin po sa Diyos na ating Ama. Kaya sinasabi nga po na ang panalangin ay pagpapahayag ng ating relasyon sa ating Diyos Ama bilang tayo kanyang mga anak at siyang ating Ama sa langit. At ito rin po ang tinuro ng Panginoong Hesus. Isa mo pong mapag-aaralan natin sa banal na kasulatan ay ang panalangin hindi lamang po puro paghingi. May panahon ng panalangin ng pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat. At yan nga po ang ating ginagawa. At meron din pong panalangin ng paghingi o yung request. At meron pong mga katuruan po dito. Una po, ang Diyos ay laging sumasagot sa ating mga panalangin. Lahat ng panalangin po natin ay may kasagutan. In fact, sabi po ng banal na kasulatan na ang dalangin natin kahit di pa tapos ay, sabi ng Diyos, Kanyang dinirinig at ibinibigay niya ang kanilang hinihiling bago pa nila sabihin. Yan po ay nasa Isaiah, kabanatang 65:24. Kaya marami po tayong mga panalangin na dapat mga natatanggap kahit hindi natin hinihingi ay natatanggap natin. At ito po ay totoo, hindi po ba? Yung kinakain natin sa araw-araw. Minsan din na nga natin sinasabing, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sabihin natin, ako naman nagtrabaho. Kahit po, pero ang Diyos naman nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng ating mga kinakain, ito man po ay yung bigas nating niluluto o isda na ating ulam o mga gulay ay galing pong lahat sa Diyos, hindi po ba? At ito ay binibigay niya sa atin. Kaya kadalasan bago tayo kumain, pinapasalamatan na lang natin ang mga inihahain sa atin
na lahat po yun ay galing sa ating mapagmahal na Diyos at ating Ama sa langit. Meron din po tayong mga panalangin na iba-iba ang sagot ng Diyos. Ito po ay napagbulayan din namin sa Saturday prayer meeting, yung online prayer meeting natin tuwing alas 7:30 ng umaga. At inaanyayahan po namin ang lahat na nariyan na makisali po diyan sa prayer meeting po na yan. Meron po tayong link para po diyan. At yung po mga iba na hindi na nami-miss na po namin sa Saturday online prayer meeting ay nawa po bumalik po kayo at sumama sa pananalangin. Isa po namin napagbulayan doon ay ang Diyos, ang sagot niya kuminsan ay yes, answer. Ang tawag po rito ay positive answer ng Diyos. Ito po yung positive na gusto natin. May positive ngayon, halimbawa yung na positive sa pandemic o sa COVID, ayaw po natin yun. Pero yung yes answer ng Diyos ay talagang gustong-gusto po natin. At pinangako po yan ng Diyos na pag tayo ay kumatok, siya ay magbubukas. Kung tayo humingi, siya ay magbibigay. May mga panalangin po sa Biblia na napakasimple pero ang sagot ng Diyos ay yes. Halimbawa po yung kriminal doon sa katabi niya sa krus, di ba? Ang panalangin niya sa Panginoong Jesus o request niya ay alalahanin siya sa kanyang kaharian. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, masigit pa doon, isasama kita sa aking kaharian. Merong publikano sa banal na kasulatan na nahiya nga siyang manalangin, ngunit ang panalangin niya nga ay, maawa kayo sa akin na isang makasalanan. At sabi po na dininig yon ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, kahit na hindi, sabi ng Panginoon, kahit hindi nga natin mahaba ang panalangin natin, na kuminsan sabi po ay baka hindi na makahulugan o wala ng kabuluhan, pero kahit hindi mahaba, alam na ng Diyos yung mga mabubuting bagay na ibibigay niya sa atin. Kaya ang panalangin ito ay kanyang sasagutin. Sabi, yes, I will answer your prayer because this is good for you at maring good for others, kaya ibibigay ko. Nalala po natin si Elijah na sabi po katulad din natin, nung nanalangin siya na hindi umulan, ay hindi nga umulan. At nung nanalangin siyang magpadala ng Diyos ng ulan, ay umulan dahil ito ay makakabuti sa buong Israel ng mga panahon na yaon. Yan po ay nasa Aklat ng Santiago, Kabanatang 5. Ngunit po minsan po may mga panalangin na ang sagot ay no o negative. Ito naman yung negative kung minsan parang ayaw nating tanggapin. Ngunit kung nagpapasakop tayo sa Diyos, dapat po natin itong tanggapin sa ating mga buhay. Ito pong panalangin na ito ay nasa banal na kasulatan din. Halimbawa po, si Apostol Pablo, minsan po siya ay nagkasakit at ang panalangin po niya noon ay alisin yung kanyang sakit sa tagiliran o sabi nga po galing kay Satanas. Ngunit ito po ay hindi sinagot ng Diyos. Pagkos ang sagot ng Diyos ay iba, binigyan siya ng sapat na biyaya para malampasan po niya yung mapagtagumpayan niya itong kanyang pinagdadaanan. Kaya kuminsan po ang sagot ng Diyos ay no, but I have something better for you o better for others. Kaya iba po ang kanyang sagot. Mas nakakaalam siya sa mga dapat nating matanggap yung makakabuti sa atin. Kaya minsan po may mga panalangin tayo na talaga iniluhod natin sa Diyos, pero ang sagot sa atin ay hindi. At kuminsan talaga nakakalungkot yun. Pero alam po natin na alam ng Diyos na makakabuti yun para po sa atin. Ang pangatlo pong answer ng Diyos yung wait. Maghintay muna tayo. At may mga panahon din na kaya niya tayo pinaghihintay sapagkat sabi niya, I'm still teaching you. There's something that I want you to learn. May mga bagay na gusto ko pang ituro sa iyo, sa iba, kaya hindi ko agad sinasagot ang iyong panalangin. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verse 31, They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya kuminsan po ay yung waiting natin nakapagbibigay po sa atin ng lakas. Kuminsan po naman ay pagtsatsaga at kuminsan po naman ay yung kagaya po noong balo na meron siyang persistence o yung pong pagpupursigi na ipagpatuloy yung kanyang panalangin.
Kaya po, minsan may mga panalangin tayo hinihintay, di pa sinasagot. Magpatuloy po tayo. Sapagkat sa tamang panahon ay mayroong sagot ang Diyos. Pero pansamantala, mas mahalaga sa Kanya yung tinuturuan muna niya tayo, hinuhubog niya tayo, ayon sa Kanyang kalooban. May mga panalangin po naman kuminsan, hindi na natin alam ang kasagutan kasi po masyadong malawak. Halimbawa, pag pinalangin natin ang isang bansa o ang ating gobyerno, hindi naman natin alam kung paano siya nasagot. Ngunit, nagtiwala tayo sa Diyos. Kaya minsan sinasabi po ng iba, bakit pa tayo mananalangin na yung Diyos naman pala ang nakakaalam, di ibigay niya na lang ang lahat. Ngunit alam po natin na tinawagan pa rin tayo manalangin sa kabila nito. Bakit po? Kasi nga iyon ang pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos. Ang pananalangin po ay hindi lang yung gusto nating makuha, yung gusto natin, kundi ito po ay pagtitiwala rin natin sa Diyos, pagdepende sa Kanya, pagpapahayag ng ating pagpapasakop sa ating Diyos. Kaya po, magandang manalangin. At sinabi po ng Panginoon na bawat panalangin natin ay mayroong gantimpala at kasagutan. At maging po yung mga panalangin natin kuminsan na mga pagpupuri, pagsamba na inaalay natin sa Diyos, nakakarating po yon sa Kanyang luklukan. Ang sabi nga po doon sa Pahayag, chapter 8, verse 4, ito po yung nakita ni Apostol Juan. Mula sa kamay ng anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso na yun po ay naglalarawan ng mga pagsamba. At kalakip dito ay ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kaya mo po may mga panalangin, yung panalangin natin ng pagpupuri, pagsamba, pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay nakakaabot po doon sa trono ng Diyos. At para po itong masamyong insenso, isang kapahayagan ng ating pag-aalay lamang sa Diyos ng gusto nating ialay sa Kanya. Kaya po, patuloy tayo sa panalangin. Samahan niyo po ang mga mananalangin ngayon. At sabi ng Panginoon, kahit nandun tayo sa ating kwarto o kahit nag-iisa tayo, bibigyan niya ng gantimpala. Nakikita niya tayong nanalangin at there's always a reward. Meron pong gantimpala sa mga nananalangin. There's always a blessing sa mga nananalangin. Magkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya po, sabi nga ng Banal na Kasulatan, manalangin kayong palagi. So nawa po, ang ating oras ng pananalangin ngayon ay maging daan para maging mas mapanalanginin pa tayo sa ating mga buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos at samahan po natin ang iba nating kapatid na mananalangin ngayon sa iba't ibang bahagi. Samahan niyo ako, ipanalangin natin ang Middle East. Lord, salamat po na binigyan mo kami ng karapatan o privilege na ipanalangin ang lahat ng mga bansa, lalo na po sa mga lugar kung saan may kaguluhan na naka-apekto sa buong mundo. Salamat po sapagkat ikaw ay Sovereign Lord, makapangyarihan na may control ng lahat ng mga pangyayari sa buong mundo, maging may control sa mga leaders ng mga bansa. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagkaroon ng ceasefire sa labanan between Hamas at Israel. At ikinalulungkot po namin na maraming mga inosenteng tao ang napahamak at maraming kabuhayan na nasira. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay ipakita mo muli sa pamagitan po ng pagkakasundo, kapayapaan sa Middle East. At higit sa lahat, Panginoon, nawa po ang iyong bayan, ang bansang Israel, ay iyong patuloy na protektahan laban sa mga nais wasakin ang bansang ito. Protektahan mo po ang iyong bansa. At salamat sapagkat ikaw po ay Panginoon ng bansang ito. Kami po ay naniniwala na darating ang panahon ng iyong kapangyarihan at ang iyong pagiging sovereign Lord ng bansang Israel at ng buong mundo ay iyong maipakita at makilala ng buong bansa, ng buong mundo na ikaw ay Panginoon ng lahat. Naging dito sa aming bansa, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming mga leaders, lalo na po ang aming Pangulo. Bigyan mo po siya ng katatagan
na maitaguyod ang kabutihan ng bansang ito, ng mga Pilipino. At alam po namin, Panginoon, na pagkagulo ng aming bansa dahil po sa maraming mga taong naghahasik ng kaguluhan. Subalit nagpapasalamat kami, Panginoon, Ikaw ay Diyos ng aming bansa. Ikaw ang Panginoon ng aming bansa na patuloy na nag-iingat at nagbibigay ng pagpapala sa iyong mga anak. At salamat po sa maraming grupong nananalangin para sa aming Pangulo. At nawa po ang iyong kapangyarihan ay maipakita mo, maipadama mo sa pamamagitan ng pag-overrule mo sa mga pangyayari dito sa aming bansa. Patuloy namin hiling na bigyan mo ng katalinuhan ang aming Pangulo, ang mga nakapalibot sa kanya, ng mga advisors niya. At kaya payapaan, Panginoon, ang aming hiling na nawa po ang aming military ay patuloy na mangibabaw laban sa mga mapanghasik ng kaguluhan. Nawa po, matapos na rin po ang pandemyang ito na nakaapekto ng aming hanap buhay. At maraming buhay pa, Panginoon, ang nalagas dahil sa pandemyang ito. Panginoon Lord, Ikaw po ang Panginoon namin. Sa iyo nagmumula ang control, ang lahat ng pangyayari. Maging itong testing ito, Panginoon, ay nasa pagpahintulot mo at nasa control mo. Nais namin, Panginoon, na maging sovereign ka at nawa po ang iyong kapangyarihan ay aming mamasdan sa pamagitan mo po, Panginoon, ang pag-overall mo sa pandemyang ito. Nawa po, Panginoon, natapos na ito at patagpuan na po ang kagamutan at matigil na rin po, Panginoon, ang kamatayan ng maraming mga tao at infection sa iba pa. Ingatan mo po ang aming bansa. Bigyan mo po ng katalinuhan ang aming Pangulo at nawa po matapos na po ang mga kaguluhan at mga bagay na nakakasira ng ekonomiya namin. Salamat po sa iyong pinagkakatiwala ang aming bansa at patuloy nawa na magkaroon ng kapayapaan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Po, sama niyo po ako sa ating pananalangin at panalangin po natin ang ating iglesia. Muli, O Diyos, tunay na karapat-dapat kang purihin at sambahin. Karapat-dapat ka na itanghal sapagkat tunay na nalulugod ka sa iyong iglesia. Sa pagmamasid mo sa Panginoon sa iglesia, tunay na nalulugod ka dahil ang iglesia ay pinangangalagaan mo. Kaya, O Diyos, patuloy namin tinataas sa iyo na igawad mo, Panginoon, sa aming iglesia ang iyong biyaya, ang iyong kahabagan, ang iyong patuloy na pagsama sa araw-araw na buhay. Kaya, O Diyos, patuloy kami na nagsusumamo sa iyo, na ikaw yung Diyos na patuloy na magpalago sa bawat iglesia. Patuloy, O Diyos, na igawad mo, Ama, ang iyong pangunguna sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Alam namin, O Diyos, na napakatapat mo at napakabuti mo sa iyong mga anak. Kaya, O Diyos, ilagay mo sa puso namin yung katapatan ng paglilingkod. Katapatan ng pagpapatuloy. Katapatan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa mga tao. Kaya, O Diyos, patuloy mong ilagay ito sa puso ng bawat mga anak mo sapagkat napakahalaga na ibahagi ang iyong salita sa mga tao. Kaya, O Diyos, patuloy pa rin kami nagtitiwala. Kung wala ka ay wala po kami magagawa. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagsusumamo sa iyo.
Patuloy mong samahan ang bawat iglesia na tinatag mo ng Blessed in Christ Church by Grace. At hindi lamang itong iglesyang ito na aming pinaglilingkuran, kundi ang bawat iglesia sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Tinatas namin, Lord, na patuloy na magtiwala sa iyong magagawa sa iyong mga anak. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri, patuloy na sumasamba, sapagkat walang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin. Walang ibang Diyos na karapat-dapat na itanghal ng bawat sa amin. Kaya patuloy kami, O Diyos, na magpupuri hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Ikaw po yung Diyos na aming pupurihin at sasambahin at sampalatayanan. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Alam namin na ang iglesia na ibinugod mo ay hindi mo pababayaan. Maraming salamat. At ito pang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen in Amen. Magandang araw po sa lahat, mga kapatid. Manalangin po tayo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Ama. Nilululhati ka namin at itinataas ang ngalan mo, O Diyos. Panginoon, sinasamba ka namin at sa iyo lamang kami sumasampalataya. Panginoon, inalalapit po namin ang aming mga pamilya, mga anak at mga mahal sa buhay. Maging ang aming mga pastor at ang kanilang mga pamilya, mga manggagawa sa church at kanilang mga pamilya, bawat pamilya sa buong sanlibutan. Lalo na yung mga nawala ng hanap buhay at kabuhayan. Maging yung mga nawala ng mahal sa buhay. Panginoon, alam namin na hindi kayo nagbabago. You are the same mula pa noon at magpahanggang ngayon at maging sa susunod pang mga panahon. Patuloy ang iyong pagpapala at pag-iingat sa iyong mga anak. Panginoon, marami na pong pinanghinaan ang loob dahil sa pandemya. Marami na rin mga naliligaw at nakalimot. Kaya nakakagawa pa rin sila ng mga labag sa iyong kalooban. Lord, I pray, please, Panginoon, forgive them for they know not what they do. Lord, forgive us and cleanse us from our iniquities. Salamat po, Panginoon, for this day. In all this we pray, in Jesus' name. Amen. Amen. Mateo 7, verses 7 to 11. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Mateo 7, verses 7 to 11. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here to
gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fills the air as the water covers the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Though we were few, we're surrounded by many who have crossed the river before. This is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. 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 Hear our prayer. We're your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. At ngayon, anumang nasa kasulatan, noon pa mang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus upang sa gayon magkaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkaloob niya sa inyo ang kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pangangalaga ng Diyos Ama, ang patuloy na pangunguna ng ating Panginoong Hesus at ang kaaliwan ng Banal na Espiritu ay maranasan natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain tayo ng Diyos sa pangalan
ng ating Panginoong Jesus. Amen. Wala